Saan ba natin dapat simulan ang istorya tungkol sa isang lalaking nabuhay sa karahasan? Dapat siguro kung saan nag-ugat ang karahasan yun. Ang mga dahilan, mga pangyayari. Ganun nga siguro natin kailangan talakayin ang buhay ni Jose de Luna Saclao, higit na kilala bilang Pepe Saclao, public enemy number 1 ng Maynila at Central Luzon ng mga huling taon ng 1960. Tigil! Talagang matigis ang ulo nyo, ha? Talagang ayaw ko ipaawat sa pagnanakaw, ha? Wag ho! Huwag kayong magpapaputok! Hindi kami lalaban! Dalhin sila sa munisipyo. Sige, tabi! Akin na ba rin mo? Madaling sumahin ang dalawang pinakamalaking dahilan na humubog sa marahas na katauhan ni Pepe Saclao, ang kapangyarihan ng baril at ang amoralidad ng politika. Kung yun ang desisyon ng pamilya, wala akong magagawa. Ganyan lang ang pwede namin gawin, insan. Tingnan mo naman ang kalagayan namin. Kayong dalawa na tumatapos sa pagka-mayor. Pareho namin kayo kamag-anak. Paano yun? Para walang samaan ng loob, hatiin natin ang boto. 4 sa'yo, 4 kay Serapin. Kung sa bagay, ganun na nga lang asahan ko. Magtatabla kami ni Serapin sa bahay na ito. Pasensya ka na, pinsan. Kung hindi nga lang si Serapin ang kalaban mo, walang problema. Eh bakit hindi niyo pinag-usapan niya noon? Ikaw muna ngayon at sa susunod na eleksyon, si Serapin naman. Hindi ho pwede yun eh. Inay, walang kamag-anak kapag politika ang pinag-uusapan. O paano? Alis na ako. May pa-meeting pa ako sa kabilang baryo. Maraming salamat sa 4 na boto nyo. Asahan ko yan, ha? Oo, insan. Siya nga pala. Pepe, sino ba iboboto mo? Wala pa akong desisyon sa ngayon, eh. Malamang magpapalabunutan na lamang kami. Ayos yun, di ba? Hindi naman tayo mag-iiba, Serapin, eh. Bakit ka naman ganyan? Kung hindi ko na lang makukuha lahat ng boto ng pamilya nyo, kalimutan mo na pinakikiusap ko sa'yo. Hindi yata nagkakaintindihan ng kuya mo si Serapin, ah. Aling Nelia, 20 mantika nga ho. Pero si Rapel, nagkausap na kami. Pumapayag naman siya ng hati para walang samaan ng loob. Bakit naman ikaw, Hindi eh? sa kanya na kayo boto lahat. Tutal, kaya ko naman ipanalo ito, maski wala kayo eh. Kung bahala. Tara! Sige, bante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naririto ang ating magiting na si Mayor Serafin Montes upang magpasalamat sa ating lahat. Ibinatid niya sa inyo ang taus-puso niyang pasasalamat sa muli ninyong pagkakahalal sa kanya. Ilan ba naging lamang ni Serapin kay Rafael? Kunti lang ho, inay. Ang balita ko, lalabing sa lang, eh. Nay, dadaan naman parada ni Mayor, ah. Anong parada? Nagpapasalamat to sa mga tao dahil nahalal siya. Nay, andyan na sila. Kita ninyo sa ating mabunging mayor ay pinangangako niya na lalo niyang pag-iibayuhin ang paglilingkod sa inyong lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Halika, panoorin natin. Kayo na lamang ho. Galit sa akin yan, eh. Na mulit-muling nagpapasalamat sa ginawa ninyong pagkakahalal sa kanya. Jedeng! Mga kababayan, si Mayor Jedeng! Montes! Sandali lamang! Jedeng, panalo tayo! Oh, hindi mo babatiin? Binabati ka namin! Mabuhay ka! Si Pinsan Pepe, nandiyan ba? Eh, nandito! Ubayin mo nga! Pepe, tinatawag ka ni Mayor. Pinsan! Halika't bumaba ka muna at magkausap tayo. Sige na. Pagbigyan mo na. Sige na, siya nga itong binabati.
Pepe, pinsan. Ano bang kailangan mo sa akin? Uy, batiin mo na ako. Nanalo tayo eh. Binabati kita. Salamat. Bukas ha. Gusto kong magkausap tayo. Puntahan mo ako sa munisipyo. Bakit bukas pa? Bakit hindi mo na lamang sabihin sa akin ngayon ang gusto mo? Pinsang Pepe. Kalimutan na natin yung mga hindi natin napagkakaintindihan. Tapos na yun sa akin lahat. Basta bukas, puntahan mo ako sa munisipyo. May trabaho ko ibibigay sa'yo. Ano bang trabaho ibibigay mo sa akin, Nisan? Hindi naman ako pwede dito sa opisina mo. Hindi ako nakatapos. Ikaw ang gusto kong maging personal bodyguard ko eh. Pwede. At ang unang gusto kong trabahuin mo para sa akin ay yung si Simon. Sino si Mun yun? Kilala mo yun. Yun ang pusakal na magnanakaw ng mga hayop dito sa atin. Kilala ko na. Ngayon, pinsan, kumot ako'y nahalal na muli. Gusto ko namang gumawa ng kabutihan sa mga kababayan natin eh. Dapat lamang niyang pinsan. Kaya't pagsabihan mo siya na tumigil na siya sa ginagawa niyang pagnanakaw. Kung ayaw naman niya, sabihin mo lumipat na siya sa ibang lugar. Huwag dito sa atin. Oo, sasabihan ko. Paano kung pumalag? Bahala ka na. Sagot kita. Nakayamar na yun sa pangalan mo. Bakit? Ano gusto mo? Gusto ko magkausap tayo sa labas. Maraming tao dito. Bakit sa labas pa? Eh, nandito ka na. Sino ka ba talaga? Ako si Pepe. Pepe Saklaw. Ipinahanap ko sa akin ni Mayor. Para sabihin sa iyo, huwag ka lang tumigil sa bayan na ito. Bakit hindi siya magsabi? At bakit ikaw? At bakit niya ako pinalilipat ng lugar? Huwag ka sumigaw! Hindi bigay ka usap mo! Pepe, wala akong masamang ginawa kay Mayor. Parehas ang parting ibinibigay ko sa kanya mula sa dilihensya ko. At hindi ako nalalamang. Iyan ang sabihin mo sa kanya. Isa lamang ang pwede ko sabihin kay Mayor. Na ikaw ay pumayag ng umalis dito. Ha? Yan ba ang gusto ninyo? Mga putang ina! Pwede na yan, Mayor. Mayor, si Pepe. Pepe! Ano ang balita? Insan, pwede bang makausap kita ng sarilinan? Oo ba? Halika. Oh, Pepe, nandiyan ka pala. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang. Nag-almusal ka na. Teka't magpapahain ako. Wag na, Lourdes. Kumain ako bago ako umalis ng bahay. Papalis ka yata, ha? Oh, magsisimba ako. May tanghali na. Oo nga eh. O paano? Maiwan ko na kayo. Ikaw na bahala sa kanya, ha? Oo. O, Pinsan, maupo ka. Oh, mukhang haggard na haggard yung mukha mo. Napuyat ka ba?
Oo eh. Napatay ko na si Simon. Alam ko. Kagabi pa. May reklamo nga sa'yo sa munisipyo eh. Pero huwag mo intindihin yun. Ako ang bahala sa'yo. Hindi yun eh. Ayaw kong patulugin ni Simon. Pinagmumultuhan niya ako eh. Kalokohan. Bakit? Hindi naman ngayon ka lang nakapatay ah. Oo nga, pero mga napapatay ko noon, mga kalaban. Hindi katulad ngayon, upahan ako. Nakukonsensya siguro ko. Konsensya. Pareho na rin yun. Masasanay ka rin kahit upahan ka. Basta pagpasensya mo na lang ako, pinsan. Talagang ayoko nang pumatay ng tao. Masisira ulo ko eh. Ayokong patulugin eh. Isinusuli ko ng baril mo. Sige na. Tanggapin mo na. Ikaw ang bahala. Pero itong tandaan mo. Oras na sumabit ka sa pagpatay kay Simon, hindi kita tutulungan. Pero ikaw ang may... Halimbawa ako na. Mapapatunayan mo ba? May testigo ka ba? At saka sinong maniniwala sa'yo? Talaga palang hayop ka, Serafin. Ngayon ako naniniwala sa sinabi sa akin ni Simon. Bakit? Ano sinabi ni Simon? Na ikaw ay may kinalaman sa trabaho niya. Sa sinabi mong yan, maaaring hindi ka na makalabas ng buhay. Bakit hindi mo gawin? Hindi ako natatakot sa Serafin.
may sugat! Ha? May sugat? Ay, ang daming dugo. Patay na ba, ate? Hindi. Buhay pa yata eh. Tulungan ninyo ako. Dali natin sa bahay. Sige. Takas ka, no? Tumakas ako dahil sa hindi ko na makayanan ang buhay sa munti. Pepe Saklaw nga pala ang pangalan ko. Matulog ka na, Pepe, at nang lumakas ka agad. Parang awan niyo naman, Pedro. Orosyanan niyo na ako. Sabik na akong matulog na mahimbing. Alis na po ako, Mang Pedro. Meron ako pababaon sa'yo, Pepe. Eto, tanggapin mo. Palayoan naman. Para ano ito? Agimat yan. Agimat? Yan ang makakalunas sa iyong karamdaman. Sa paanong paraan? Sa bawat napatay mo, ay magbubudbud ka ng 7 butil na palay sa ibabaw ng kanilang puntod at hindi ka namumultuhin pa. Nababasa ko sa tabas na iyong muka na hindi kukulangan sa 50 tao ang mapapatay mo pa. Ang dami ho naman. Hindi ka makakaiwas dyan. Yan ang iyong kapalaran. Ngayon, para huwag mangyari yan, ang kamatayan mo'y dapat maging maaga. Sa mapapatay mo pa, ay may isang lunas para huwag kang multuhin. Ang kanilang dugo ay gawin mong pang-antanda ng 2 beses, sabay usal ng patawarin mo ako. Lolo, pag mamamatay na kayo, ipamana niyo na rin sa akin yung palay niyan. Ana, hindi na mamamatayan si Lolo. May agimat siya. Pag-uugatan na yan dito sa mundo. Ang tao, may agimat man o wala, ay mamamatay sa kanyang takdang oras. Mang Pedro, alis na ho ako. Adios, hijo. Marami pong salamat sa inyo. Hindi po ako makalilimot sa mga tulong na ginawa ninyo sa akin. Mang Pepe, may pulis! Araw ho. May hinahanap po kami isang takas. Wala ho bang nagagawin ibang tao rito? Mang Pedro, alis na ako. Baka madami pa kayo sa akin. Rosa? Mag-ingat ka. Ana? Pepe! Bakit o? Akin na supot ng palay. Binabawi nyo? Hindi! Huwag ka na magtanong. Wala na panahon. Akin na. Aanin nyo yan? Subo mo yan. Bakit o? Madali, basta't subo mo. Ano natin? Wala si Mang Pepe. Ako mag-wish. Kamay-ngay. Ito, Mago. Magandang umaga po naman. Meron ho kaming nahanap na takas ng blanco. Di ba sila gagawin nito? Wala ho kami napapansin. Oo, wala ho. Pinakita mo ba kayong ibang tao dito? Kilala ho namin lahat ng taong tiga rito. Baka sa kabilang bayan nagpunta yung taong hinahanap niyo. Salamat ho. Kaya na. Mang Pedro, alis na ako. Baka bumalik po yung mga pulis eh. Epe, etong palay mo. Pag-ingatan mo yan. Salamat. Ang may papayo ko sa iyo, kung babalik ka rin laman sa lugar ninyo, ipagpaliban mo na muna. Mahigpit ang paghanap nila sa iyo. Ganun nga ako iniisip ko. Tutuloy na ako. Adios. Rosa, Ana, Mag-ingat ka. bumalik ako rito para gumanti. Walang buting magagawa ang iniisip mo, anak. Magbagong buhay ka na lamang. Kahit na sa ibang lugar. Tama si Inay, Pepe. Kalimutan mo na yung paghihiganti. Siya pa, mahirap kalaban si Mayor. Ginawa niya akong kriminal. Pangangatawalan ko na. Kuya, delikado ka rito. Oras na malaman nila mayor na naririto ka. Tsak na tatapusin ka niya. Sa ginawa niya sa akin.
para na rin akong patay. Kaya isasama ko siya sa hukay na kinilalagyan ko ngayon. Kuya, sila Kabo dumarating. Anak, andiyan sila, Kabo. Ano gagawin natin? Salubungin ninyo sila, Inay. Sabihin mo wala ako dito. Pero, Pepe, anong gagawin mo? Sasabihin mo wala ako rito. Akong bahala. Sino? Bakit ka? Punta kami rito para ulit si Pepe. Pumasok sa bayan ngayon kagabi. Pinagtaka niya si Junior. Pinagtangkahan? Anong pinagtangkahan? Para patin. Hindi si Mayor. Kailangan isuko niyo sa amin. Alam kong naringan siya sa taas. Ilabas niyo siya. Wala siya rito. Huwag niyo na siya itago. Talagang wala siya rito. Hindi siya nalagoy rito. Buhat na siya tumakas. Wala pala. Parigin niyo ba? Teka muna, Kabo. Meron ba kayong search warrant? Hindi na kailangan. Parigin na ba? Hanapin niyo si Pepe. Mali ang gagawin ninyo. Hindi ko kayo papayagan. Anong hindi? Ha? What? Ang anak mo! Lalaban ka? Huwag doon sa kananak ko! Bakit kailangan yung manakit? Sinabi na sa inyo wala rito si Pepe! Nagsisinungaling kayo eh. Alugurin ng bahay. O ano na yun? Bakit ang tagal niyo dyan? Kabo, wala siya rito. Nagdalin namin si Tonyo. Bakit? Anong kasalanan nagawa ng anak ko? Lumaban siya sa batas. Ganito! Wag! Teka! Bilisan niyo! Kami! Bitawan niyo ko! Kabo, nakikiusap ako sa inyo! Huwag niyo sasaktan anak ko! Oh. Ano nangyari sa dalawang ito? Pepe, hindi ka na sana nagbalik dito. Baka masundan ka na naman nila, Kabo. Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari? Ginulpi ako nila Kabo na hindi kita maituro. Pinatakbo pa ako sa pilapil at pinagbabaril. Ang mga demonyong yun talagang gusto ng away. Sino yan? Si Sargento Perez to. Nandiyan po si Cabo? Tsaka si Mayor? Narito, bakit? Si Pepe Saclao nahuli namin nasa munisipyo. Gusto mo pinto, dali. Ano lupitin niyo sa hindi lumalaban? Pepe, huwag! Alis na ako ngayon. Sige, Kabo. Pahinga na kayo. Ingat ka. Pepe, huwag. Huwag. Ito naman nagawa ko sa'yo. Patawarin mo na ako, Pepe. Sarapin, nagulo ang buhay ko ng dahil sa'yo. Ito na ang sandali na pinakihintay ko.
Ampatayin kita. Pepe. Pepe! Ang dugo ng angkang Saklaw Montes ay nasa katawan niyo ni Serafin. Kapag hindi mo nagawang magpatawad, ang kamatayan ni Serafin ay magiging mitya upang ang dalawang angkan ay maging magkalaban. Bagong buhay ka ngayon, Serafin. Pasalamat ka sa mag-iina mo. Anong balita? Ayos lang. Alam mo, Pepe, matagal na tayo nahanap eh. Bakit? Merong taong gustong kumausap sa'yo. Matagal na kitang kilala, Pepe. Nabilanggo ka sa salang pagpatay. Pareho lang yon sa trabahong ibinibigay ko sa'yo. Mahirap sa umpisa. Pero pagkatapos, parang baliwala na. Masasanay ka rin. Gusto kong linawin ang sinabi ninyo, Mr. Paredes. Kung nagawa ko man pumatay, meron akong dahilan. Bakit, Pepe? Nanginginig yata ang kamay mo. May sakit ka ba? Mamaya lamang wala na ito. Alam ko na. Nasabi na sa akin ni Ingo ang nangyari. Pepe, halika. Lumapit ka. Kagatin mo ito. Ha? Makukuryente ako niyan. Hindi ka maano niyan. Isang linya lamang ang binalatan ko. Ang masama, kung 2 linya kakagatin mo, makukuryente ka. Para ka na sila elektrika. Sige, kagatin mo. Mr. Paredes, baka kumapano na ako niyan. Hindi, garantisado yan. Gamot yan sa pagpapakalma ng nervyos. Ginagawa ko nung araw yan eh. Sige na. Oh, masakit eh. Konti lang yan, biglayin mo. Makakabuti sa'yo yan. O ano, ayos ba? Ang katulad mo ang kailangan ko, Pepe. Sa katayuan mo ngayon, magkakatulungan tayo. Ginagaranti ako sa iyo. Hindi ka malalapitan ng otoridad. Magkakamal ka pa na marami sa lapit. Kaya lang, pasamantala, lumipit ka muna. Mainit ka ngayon eh. Doon ka muna sa Rosales. Meron akong bahay bakasyon nandoon. Mainipin akong tao, Mr. Paredes. Hindi magtatagal lang yung paghihintay. Sa oras na kailanganin kita, ipasusundo kita kay Ingo. Pepe! Oh. Hayop kayong go, ginulat mo ko. Akala ko si Manturingke. Oh, bakit napasugod hating gabi? Pinapatawag ka ni boss. Importante raw. Bakit daw? Wala naman binanggit. Pero sigurado akong trabaho yon. Trabaho? Hindi ka ba nalulungkot dito? Malungkot nga eh. Lalo na kung nag-iisa ka. Nakakainip. Langya ka, Pepe, ha? Nakakainip, ha? Mag-isa. Sige na, bihis ka na. Bago ka malungkot. Sandali lang, ha? Magpapaalam ako. Ang si Hepe.
ako sa duty. Sige. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Oh, nainip ka pa sa paghihintay sa akin, Pepe. Hindi naman ho. Dito lang nga ho ako nagpahingi. Oh, wag mo ako alalahanin. Ipalagay mo na lang para sa sarili ang bahay na ito. Siya nga pala. Ito ang kabayaran sa trabaho mo. 5,000 ito. Pepe, si Toledo, kaibigan ko. Siya yung sinasabi ko sa'yo nangangailangan ng tulong mo. Oh, maupo ho kayo. Anong tulong ang gusto mo? Ako'y presidente ng isang maliit na samahan ng mga magsasaka doon sa aming bayan sa San Mateo, Isabela. At doon sa aming lugar ay mayroong isang sakim na asindero. Sobra-sobra na ang ginagawang paninikil at panggigipit sa aming paghahanap buhay. Masyado na hong perhisyo. Napagkaisahan namin sa samahan na magkontribusyon. Ito nga ang pere. 5,000 na nakalap ko para ho sa inyo. Ano ba ang gusto mo mangyari? Madali yun. Kaya yun. Ako sabi ko.
ginagawa eh. Dali lang, pagbigyan mo na. Bakit sa loob pa? Ewan ko, importante ko. Bawat ako. Sige na, Rupo. Iwan mo na siya. Pasok, Iha. Dito tayo mag-usap sa loob. Bakit ho, Don Ramon? Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Ikaw ang kailangan ko. Wag mo! Itawa mo ako sa akin! Talaga palang hayop ka. Dapat ka lang mamatay. Ganamon! Ganamon! Pasensya ka na, pare. Kasama ka sa kontrata. Pepe, bakit ka napasyal? Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Kaparte ninyo. Para saan ito? Wala naman akong pinatrabaho sa iyo. Pakiusap po sa akin ni Ingo yan. Sino naman ang niyari mo? Isang tarantadong asindero. Di mo na ako dapat partihan. Wala naman akong kinalaman dito May usapan tayo, Mr. Paredes. Sa bawat trabaho ko, may porsyento kayo. Kaya kahit hindi nyo alam, hindi ko kayo lolokohin. Talagang bilib din ako sa iyo. Lalaki kang magsalita. Pero sa pagkakataong ito, ipinaubaya ko na sa iyo. May binitiwan akong salita. Sa inyo yan. Kung gusto nyo, dagdagan nyo na lang ang komisyonin ko. Total siya naman na nagbigay sa akin ng trabaho eh. Paano, boss? Lalabas mo na ako? Lagyan mo ng juice liquid. Magkano yung pare? Ilang litro ba pinakarga ninyo? Hold up ito. Labas lahat ang perme. Wag ho! Kakaunti na ang benta namin dito. Dali ka. Dali! Pabutang mo yan! Wala mo. Sa ginawa mo sa akin, dapat sana'y patayin ka. Patawad po. Wag mo ninyo akong patayin. Nabigla lang po ako. Pero huwag ka matakot. Pera lamang ang kailangan ko sa'yo. Hindi ang buhay mo. Labas mo ng lahat ang pera mo. Sige lang. Wala na ba? Wala na ho. Doon mo na lamang siya abangan. Boss,
Triple ang presyo ng kontratang yan. Dahil malaking tao siya. Para sa akin pareho din siya na iba. Isa rin ang buhay niya. Isang bala lamang sa ulo. Tama na. Oh, paano? Ako na lang papanig sa itaas. May wala kayo dito. Oo, Pepe. Yung mga kilos niyo, konting pino, mahalta kayo. Sigurado. Gov, for approval ho. Thank you. Gusto niyo yung coffee, sir? No, thank you. Dumating na ba si Santillan? Wala pa ho, sir eh. Sabihin mo sa kanya, hindi ko na siya mahintay pagkat meron pa akong importanteng lakad eh. Pero bukas, tatawagan ko siya ng maaga. Yes, sir. Saan ba rito opsito dito? Doon ho. Go! Ayun ho pala siya. Attache case niyo, naiwan niyo. Thank you. Good morning, Bob. Good morning. Halina kayo, sumabay na kayo. Huwag mo lang. Sige na ho, meron pa kami hinihintay eh. Bakit, Pio? Pagpasensyaan po ninyo, ako po yung napag-utusan lamang na patayin kayo. We have codenamed this operation Project Lion. Our primary objective here is to get Jose de Luna Saclao, dead or alive. Saclao has been pinpointed as the assassin of acting Governor Almonte. He is also the alleged gunman of prominent persons in Nueva Ecija, Tarlac, La Union, Baguio, and Isabela. Mapanganib ang tao ito sa ngayon. Walang makapagturo kung nakakaalam kung saan siya matatagpuan. As we launch Project Lion, a massive manhunt for this man will cover the entire Central Luzon. Lieutenant Gamboa, Lieutenant Cortez, you are my perfect choice for this operation in Manila. Do you have any question? None, sir. Good luck. Pepe! Pepe! May mga pulis! Ano yun? May mga pulis. Ha? Ibarra, kunin mo ba ko siya? Kahit ano mangyari sa kanila tayo makikita. Oo.
namin na nagtatago ka ng kriminal. Pinitsa ko sa'yo para usapan ng batas. Boss, bawal magdala ng baril dito sa loob. Anong bawal? Lisensyado to. Ginadala ko lamang yan para sa akin. At saka nagpunta ko rito para mag-deposit ko ng maraming pera. Teka, mukha mang huldat at tumukha ko tapos sumisikap. Hindi ho, kaya lang. Hindi naman pala eh. Yan ang patakaran namin dito. Patakaran? Hold up ito! Akin na yan! Teka! Dahil lahat naman! Okay, punuin mo yan. Go! Lagay mo lahat dito yan! Bilisan mo! Anong ginagawa mo? Bangon! Lagay mo sa kapat! Bangon! Buksan mo ang ball. Hindi ko umaaring Buksan mo! Hindi ko maaari kasi. Bakit? Hindi ko alam ang kombinasyon. Hindi ba ikaw manager dito? Hindi ho. Nasaan ang manager mo? Lumabas ho. Kumatuno ng meeting sa main office. Eh bakit ka nakupo sa silya ng manager tarantado? Limasin ninyo lahat ng pera. Dali kayo! Ba't kayo umiyak? Natatakot po ako sa inyo eh. Sige, dali! Mama, magbibiduho sana ako dahil ang anak ko ay may sakit. Ngayon wala nang yata naman ng bangko, ubos na. Hoy, ano ba? Kundi ba sa inyo? Dala! O yan, sa inyo rin. Marami po salamat. Sige naman sa kayo! Dali! Sumalamig tawa ang iyong kaluluwa. Sa atin? Hindi naman. Mga 3 araw siguro. Kala ko ba kinapaan mo na to? Ano to? Palay. Ba't nagbabaon ng palay ang Kuya Pepe mo? Di ba sa bungero si Kuya Pepe? Pakaw sa manok niya yun. O sige na nga, patukaw mo na lang sa manok. Basane, palitan na lang ng tuyo. Oo. Nay! Nawala yung manok natin! Anong nawawala?
Chester! Yung inabot ko mga damit. Lalabang ko kasi marumi na eh. Wala namang butas tong kulungan mo ah. Bakit nawala ang manok? Gusto ko kitang-kita ko, unti-unting nawawala eh. Chester, yung supot na itim na may lamang palay. Eto kuya oh. Nasaan ang laman? Kinakain ko sa manok. Alam mo Kuya Pepe, nung kinain ng manok, bigla na lang nawala. Kaya ano bang klaseng palay yun? Parang merong magic ang palay mo Kuya Pepe. Halika, tingnan natin. Halika. Bakit, Pepe? Ewan ko ba? Puno naman ang gasolina, malakas ang baterya. Hindi ko maintindihan ito eh. Oh, bakit mukhang natutuwa ka pa dyan? Buti nga, hindi ka makakaalis. Hindi ba naman sinabi ko sa'yo na may importante akong tulong sa? O sige na, pasok na ipagpatuloy niyo na yung pagkain. Pupunta lamang ako sa bayan. Bakit kuya? Bibili ka ulit ng bagong kotse? Hindi, hahanap lamang ako ng mekaniko. O sige, pasok na. Ah, sige. Tiyak na riyan si Pepe. Tapos siya ngayon. Gabi na. Baka hindi nalalabas yun. Maaari bang hindi? Ito ang magpapalabas sa kanya. Huwag ka na maglalaro pagkakain ha. Matutulog tayo na maaga. Manda kayo. Yung taong malimit naman sa harapan natin. Rosa! Saan ko matatakbuhan ng dalawang pagsama? Hindi ko alam. Nasaan sila? Pepe. Hindi mo alam? Ayaw mong magsalita? Tama na, Pepe. Mamatay na ako. Talagang ayaw mong magsalita. Si Tagul. Nasa kanyang bukid. Sa San Matias. At si Pilat. Nasa kanyang talye. Sa Kabanatuan. Pepe.
May isang taong gusto makipag-usap sa'yo. Hindi namin kayang tanggin. Baka makatulong sa'yo. Ano ang pangalan niya? Makikilala mo siya pag nagkahanap kayo. Pupunta ba siya dito sa akin? Hindi. Tayo pupunta sa kanya. Bakit hindi siya na lang ang pumunta rito? Hindi siya basta tao. Kaya kailangan dalhin ka namin sa kanya. Buksan ang pito. Tigil mo siya! Tigil mo! Mamamatay ito! Babae! Mga susunod! Mamamatay kayo! Ikawalo ng Setyembre, 1969. Eksaktong 42 araw matapos mahuli siya sa Tugatog, Malabon. Nagwakas ang madugong buhay ni Pepe Saclao. Ngunit naiwan sa isipan ng ibang nakakaalam ang isang katanungan. Ano at papaano siya namatay? Ito ang ikalawang bersyon at opisyal na report ng mga otoridad.
10 oras pa bago tuluyang mamatay si Pepe Saclao at maisara ang isa pang marahas na kabanata sa buhay ng isang kriminal.